Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng December 28, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. 6:55 ng umaga, araw po ng Sabado. Ah, at nais ko lang po mga kababayan, mga minamahal, magbigay ng kaunting comments dito sa topic na si Cynthia Villar namimigay ng lupa para sa boto. Opo, yan po ang gusto kong talakay ngayon. Wala naman sigurong masama dyan kung talagang totohanan yan. Pero ang isang pinupunan ng mga tao ay parang vote buying daw. Opo, vote buying. Maaga na vote buying. Kasi nga sa meeting ay nagsalita ito si Cynthia Villar na tumatakbo na congresswoman para dyan sa Las Piñas. Ay mayroon atang lupa dyan na 5 hektarya ay ipapamigay daw niya, sabi niya. Yung lupa na yan ay may mga bahay na. Mga 900 daw na bahay o mga settlers na naandyan. At yung mga butante ata dyan sa 5 hektarya na yan, ay umaabot daw ata ng 4,000 yung mga butante. Pero ang mga settlers, yung bahay, kung ano ba yan, o barong-barong siguro, ay nasa 900 daw. Yun ang pinapangako niya na ibibigay niya basta tulungan lang siya sa kandidatura niya o iboto siya. Pero ang sabi niya, kung hindi siya ibinoto ay babawiin niya. Yan po ang yung narinig ko doon sa maiksi na video. At marami pong nag-react doon. Marami. Marami. Ay mga valid reason naman yung mga reaksyon. Opo, mga valid. Ang isa sa reaksyon ko dyan ay hindi pa nga naibibigay. Bakit babawiin na kung hindi siya ibinoto? Ang reaksyon ko po dyan ay maaring totoo yan, pero malabo Kasi pangako lang po yun Opo. Ang normal kasi na proseso dyan, kung talagang ipapamigay niya yan, ay ipasurvey niya muna. Ipasurvey niya. Tapos, hati-hatiin yung lote. Tapos, yun na, ibigay na dun sa mga tao. Pero kung hindi niya ipasurvey yan, o hindi mahati-hati, hindi niya kayang ipamigay yan, ay salita lang yun. O kaya, pambubula, o parang ganun sa ginawa ni Duterte yan, na sabi niya, sasakay siya ng jitsi. Pero mahirap mahirap matupad yung ganyan. Yun lang sinasabi ko, ako, sanay po ako sa lupa na ganyan. Una, ipasurbiyan. Tapos, hati-hatiin yan, iluti, o ito ang mga boundary niyan, o
imamapa yan. Tapos, ibibigay na sa mga tao. Ia-award na. Ganun po yan. Kung talagang tutuhanan yan. Pero yung salita lang ay baka kung nanalo na yan, wala na di ba? Ganun lang po yan. Yan ang masasabi ko yan, na huwag magpabudol yung mga tao dyan. Opo. Ay madali namang mabudol kasi nga hindi nila alam ang proseso o hindi nila alam kung papaano ginagawa yan. Opo. Alam ko yung lugar na yan dahil natira po ako dyan sa Las Piñas, dyan sa BF Homes Phase 3 ng siguro mga 6 na taon. 6 na taon. Opo. Kaya kabisado ko po yan. Bago ako nag-abroad, ay dyan po ako nakatira dyan sa BF Homes Phase 3. Dyan sa likod ng Phil-Am Life o yung Fernando's Supermarket, dyan ako dumadaan, nilalakad ko lang yan, papasok ng BF. Pagbaba ko ng Fernando's, dadaan ako ng Phil-Am Village, tapos BF Homes Phase 3 na. Malapit lang naman ako doon sa gate. Yun nga ang sinasabi ko dyan ay huwag po tayong maniwala dyan o huwag tayong magpabudol dyan. Siyempre, election time ay sari-sari po na pakulo yan. Opo. Pero ang maraming nababasa ko na nagko-comment ay tinatawag nila na walang hiya si Cynthia Villar o Sakim o ay hindi naman siguro dahil nga ay talagang ganyan po pag eleksyon kanya-kanyang pakulo o kanya-kanyang paraan para manalo. Ayan po at hindi ko na i-discuss dito yan na maaring ang ganun ay ang sabi nga ng iba parang ang iniisip niya sa mga tao ay parang tao-tauhan na lang. Opo. Wala nang intelligence. Opo. Ay maaari nga siguro. Yan po ang karamihan na nababasa ko. Anong pagkaalam niya sa mga tao na wala ng intelligence o hindi na nag-iisip? Yun ang sagot po ng maraming tao. Opo, na nababasa ko sa mga vlog. Pero bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin o pasalamatan sila. Batch number 2 po ito Ito po sila si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato. Salamat po sa inyong lahat. Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas,
Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujong, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisibo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Bungob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT, JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divino Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po yung sinasabi nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ay ito nga mamimigay daw ng lupa si Cynthia Villar para ibuto siya, o kaya ay hinihikayat niya yung mga tao doon siguro ay yun nga ang sinabi ko, kanya-kanyang pakulo lang yan Pero ibibigay ko lang po itong mga verse na ang lupa talaga, ang lupa ay hindi magiging ari ng tao yan. Opo. Hindi. At saka wala namang sinabi na ganun. Walang sinabi po ang Panginoon na yung lupa ay sa'yo yan o forever, na hindi ganun. Wala pong ganun. Kung hindi, ang sinabi po ng Panginoon sa Genesis ay caretaker lang Caretaker lang ang siya ang mamamahala. Yun po nakasulat Noong hindi pa nahulog sa kasalanan sila Eva at Adan, may karapatan sila o mayroon silang mamahala o sila ang bahala na mamahala. Yun po Ngayon ay sa Genesis po, ito po ang ating mababasa na ang tao kasi ay galing sa lupa. Alam naman natin yung kwento na yan. At hiningahan lang po ng Panginoon at naging buhay, nagkabuhay. Yan po ang mababasa natin sa Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Kumuha siya ng putik hinugisan niya ng tao and breathed into his nostril the breath of life. Hiningahan niya po yung ilong, yung butas ng ilong, and man became a living soul. Sa iba, become a living being.
Yun po ang nakasulat sa iba. Nung hiningahan na po ng Diyos yung nostril ni Adan. Ngayon po, ay ang tao po ay galing sa lupa. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon ay punta ngayon tayo sa Genesis 3. Verse 19, nung nagkasala na po, ay ano po ang nangyari? Ayun nga, nasok ang kamatayan. Opo, pumasok po ang kamatayan. Kasi nga ay sinabi na sa kanila na kung kakainin nyo yan, yung pinagbabawal nga na bunga na yan, ay kayo ay mamamatay sa araw na kainin nyo yan. Ayun po ang sinabi. Ngayon ay punta na po tayo sa Genesis 3 verse 19 at ito po ang parusa. By the sweat of your brow you will eat your bread until you return to the ground, because out of it you were taken, for thus you are, and to thus you shall return. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Hindi ba? Sa pamamagitan ng iyong pawis ay kakain ka ng tinapay kakain ka ng tinapay sa pamamagitan ng iyong pawis. Ayan po. Until you return to the ground, hanggang mamatay ka na, ganun ka. Opo. Because out of it you were taken, dahil diyan ka nang galing sabi ng Panginoon for thus you are, and to thus you shall return. Babalik po sa lupa. Kaya nga kailanman, hindi po magiging ari ng tao ang lupa. Hindi po. Ngayon ay, bakit naman ganyan? Ay, mga attorney lang po ang gumawa niyan Tao lang po ang gumawa niyan. Ay, isa po yan sa panlilinlang. Opo. Ay, pero hindi ko na itatapik dito yan. Tao lang po ang gumawa niyan. Yung mga titulo, hindi ba? May mga titulo na kunyari sa'yo na yan. Ay, pero hindi mo naman madadala yan sa hukay o sa kabilang buhay, hindi naman madadala yan For thus you are, and to thus you shall return. Ikaw ang babalik sa lupa, o tayo ang babalik sa lupa po. Yung portion, may portion kasi tayo na tatlo kasi po ang tao Ang komposisyon po ng tao ay tatlo. Yung physical body, yun ang babalik sa lupa. Yung may tinatawag tayong soul, o yung siguro budhi ang tawag dyan, o yung decision making natin, o yung ulirat natin. Yung ulirat, kasama po yan sa tao. At yung isa, yung espiritu, na dito ay ang Biblia po itinuturo na yung espiritu ay yung breath of life na ibinigay po ng Panginoon. Pag namatay po ang tao, the spirit will return to God who gave it, and the physical body will return to the dust where it belongs. Ayun po, yung physical body. Pero yung budhi ay para lang natulog daw at gigisingin yan sa araw po ng paghuhukom. May paghuhukom po kasi gigisingin yung budhi mo. Para ka lang daw natulog pag namatay. At dyan po sa New Testament, halos ang tawag nila dyan sa namatay ay falling asleep. Yan po ang tawag dyan. Noong mga unang siglo, hindi ba? Falling asleep. Si Lazaro nga tinawag na falling asleep ay sabi nung isang disipulo, ay kung natutulog siya, paggising niya, magaling na siya, hindi ba? Ay hindi, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, patay na siya. Yun si Lazarus, sabi niya. Kaya nga, ganun po Pero ang binibigyan ko lang po na emphasis dito, yung budhi natin,
para lang natulog pag tayo ay namatay. Opo. At yun po ang huhusgahan, yung budhi. Kaya nga ituturment po yan eh. Ituturment yan kung hindi ka makapunta ng langit. Ituturment po yan. Itaas ko lang po ha. Psalms 104 verse 29. When you hide your face, they are terrified. When you take away their breath, they die and return to dust. Yan po. Ang linaw po niyan, hindi ba? Ang tao po ang babalik sa lupa, yung physical body. Pero if you hide your face from them, they are terrified. Kung hindi na nila nakikita o kung hindi nila nararamdaman na naandyan ang Diyos, ay nagugulumihan sila o natatakot sila. Yun ang nakasulat po. Ang tao po natatakot kung hindi na nila nakakausap ang Diyos o parang hindi na sila sinasagot. Ganun po. Kaya nga yung iba nagsusuicide na po eh. When you take away their breath, ayan ay siya nga ang nagbigay ng breath eh. Ayan yung espiritu siguro. When you take away their breath, kung ang Panginoon po ay kinuha na yung hininga sa atin, ay mamamatay na. They die and return to dust. 5 minutes lang po eh, na hindi ka huminga eh, unconscious ka na daw eh, sabi ng mga doktor eh. Hindi ba? Ayan po. They die and return to dust. Ayan po. Kaya nga po, hindi naman kailanman po, hindi magiging pag-aari ng tao ang lupa. Opo. Kasi nga, limitado po eh. Limitado ang tao ay 70 years old o 80 years old. Pero pag 80 ay hindi na nga makakain yung iba eh. Bawal na. O hindi na, kahit anong isuot kung dispalinghado ka na, hindi ba? Hindi na bagay. Hindi ba? Kaya, ay talagang ganun po ang buhay eh. Ay ito po ang reason bakit ay ngayon ko lang po i-discuss ito. Pero mahirap pong i-discuss. Pero i-discuss ko po ito sa susunod siguro. Romans 8 verse 20 hanggang 22 para maintindihan nyo po. For the creation was subjected to futility. Wala daw kwenta eh. Hindi ba? Wala daw kwenta eh. For the creation was subjected to pumailalim siya sa futility. Parang null and void o parang walang kwenta nga yan eh. Vanity of the vanity. Not by its own will. Hindi naman ganun ang plano. O hindi naman talaga ganun. But because of the one who subjected it. O Diyos din eh. Diyos ang ay simple, siya ang pinakamakapangyarihan po eh. Ay bakit na subject ang mundo sa futility? O ang creation sa futility. Kasama po ang kwan dyan ha. Kasama po ang araw at saka mga bituin po dyan. Kasama yan. Yang kalawakan kasi creation din po yan eh. At ngayon nga ang mga scientifico ay naniniwala na may hangganan din ang araw. Naniniwala na sila kasi nga nakakakita sila ng supernova. Namamatay din ang araw o sumasabog o pumuputok. But because of the one who subjected it in hope that the creation itself will be set free from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Ayan po, napakahirap pong intindihin, hindi ba? Pero basahin natin ulit at ipaliwanag. That the creation
itself will be set free from the bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Ayan po. Kailangan pala ay maranasan yan o maisakatuparan yan, yung futility na yan, para maisit free. O kailangan pala mabulok. Opo. O magwakas. Para maisakatuparan o maalis tayo doon sa bondage. Ayan. Yun ang sinasabi po ng Biblia. And brought into the glorious freedom of the children of God. Ang una kasing plano ay si Adan ay immortal. Ayan po. Yan ang unang plano ay pero ay sumalangsang po eh. Oh. Kaya nasok ang kamatayan. At ang sabi nila ay lahat po ay wala daw kamatayan dati. Opo, pati ang mga kalabaw siguro walang kamatayan yan eh. O araw, walang kamatayan yan. Ay pero nung pumasok ang kasalanan, ay kaya nga ang sabi ng iba eh, sinisisi na raw si Kwan eh, si Adan eh. O, dahil pumasok ang kamatayan. Ayan po. For we know that the whole creation has been groaning together. Ano ba ang groaning? Humihikbi, tumatangis, o naghihinagpis. For we know that the whole creation has been groaning together. Ayan po eh. Lahat po ay umaangal, hindi ba? Lahat po ay sumasakit ang katawan. Lalo na kung medyo may kaidaran na, hindi ba? O, kahit na beauty queen ka noon, ay pag matanda ka na, ay simpre, mawawalan ka na ng itsura, hindi ba? O kaya ay parang ayaw mo na. Opo, ganun po yan. For we know that the whole creation po ha, pati araw po yan, umaangal na yan. The whole creation has been groaning, pati yung mga kalabaw siguro, o yung mga kwan, ay kasi nga, ay may kamatayan po, hindi ba? O, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains. Nahihirapan na po eh. Hindi ba? O, ito, inahalin tulad sa childbirths. Iba ang pagkasulat dito, pero alam ko, inahalin tulad ito sa childbirths. Until the present time. Hanggang ngayon, sabi niya eh. O, until now, sa iba eh, ay now eh, ay pangkasalukuyan po, hindi ba? The whole creation is groaning until now in pain like a childbirth until the present time or until now. Ayan po. Ay, sino ang aangal dyan? Ay lahat po eh. Yung iba, umaangal na, puro na raw korupsyon eh. Hindi ba? O, yun namang iba ay umaangal na dahil masakit na ang katawan o ang likod o hindi na makalakad. Kung may edad na, hindi ba? Hindi na nga maisuot ang kasuotan eh. Hindi ba? May nagsusuot na po eh. Palagay ko, yung ganun kay Indrili, may taga-akay na, may nagsusuot na, ay baka nga umiihi na yan sa diaper eh. Ayun po, kaya nga, the whole creation is groaning together in pain like a childbirth until now, waiting for, ano ang hinihintay natin? For redemption. Ayan po, kasi nga tayo po ay i-adapt ng Panginoon as adopted son kung tayo ay naligtas. Waiting for redemption. Yan po ang nakasulat, pero mahaba po yun. Pero yan po,
Saan ba tayo naghihintay? Yung redeeming ni Jesus Christ. Hindi ba? Tayo ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng adopsyon. Ay hindi tayo anak ng Diyos, pero ay i-a-adapt nga tayo eh. Hindi ba? Pwede ba yun? Ay nasa batas po yan, hindi ba? Oh, pwede kang maging anak ng Diyos. Pero hindi yung appointed. Ay si Kibuloy, medyo binabago po, hindi ba? Binabago ang mga salita eh. Oh, wala pong appointed, wala. Oh, kung hindi, by means of adoption, we become a corporate race of the family of God. Corporate race po yan. Dalawa lang yan. Isa yung maliligtas, isa yung hindi maliligtas. Ayan po. Ngayon, ay balik tayo. Ay ipapamigay daw niya ang lupa. Ay hindi po kailanman, ang lupa, hindi magiging ari ng tao. Opo. O sige. Ipamana mo yan. Sige. O sige na. Ipamana na. O. Ay hindi naman natin alam yung pinamanahan mo kung ibibinta rin niya o ibibigay niya sa kwan niya, sa mga kalaguyo niya, hindi ba? And that is vanity, sabi po ng kwan. That is futility, sabi po ng Biblia. Si Solomon po ang nagsabi niyan. Ipapamigay mo o ipapamana mo sa mga kamag-anak mo? Ay kung patay ka na, hindi mo naman alam eh. Kung saan niya dalhin yan, hindi ba? Malay mo, may mga kalaguyo yan, hindi ba? O ayun na nga. Hindi ba? At usually po, pag ang tao may pira, ay, kumukuha nga ng mga kalaguyo yan eh. Yan po talaga ang nangyayari dyan. Kung malaki ang pira, hindi ba? Katulad ni Harry Roque, hindi ba? Ayun. O, kumuha siya ng kanya, hindi ba? Yung si De La Sir na ata yan, hindi ba? O, nahuli, hindi ba? O, naandun ang mga papilos, ang mga papilis, hindi ba? O, nung tinanong siya, hindi niya masagot yan. Ganun po yan. O, oo nga, nagkapira siya. O, pero hindi naman natin alam kung saan niya gagamitin, hindi ba? At yan po ay nagkapira siya dahil pinaburan siya ni Duterte. Inassign siya kung saan-saan yan o malalaking pundo ang hinawakan. Pero nga ay nagkamali siya hindi ba? Nagkamali siya Oh, at dahil doon sa nakatanggap siya ng maraming pira, ang sabi niya, ang birthday wish niya, tinalakay ko po kahapon yan, ang birthday wish niya kay Dilima ay mabulok sa bilangguan, ay kaya nga kako yan, ibabalik sa kanya ng Panginoon yan. Ganun lang po yan Futility po yan, ay lalo na kung mabilanggo siya. Hindi ba? Paano niyang mapakinabangan yan? Ay si Kibuloy nga tinapik ko nung isang araw marami po nagtatapik, hindi ba? O sige, ang dami niyang pira. Pero kung nakabilanggo siya, paano niyang mapakinabangan yan? Buhay pa siya. Ayan po, kaya nga po kulang na po tayo sa oras, dinadalangin ko lang po sa ating pakikinig po ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, yan po, bago ako mag-umpisa. Opo, minibiditit ko po yan. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.